Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Saan mang parte ng mundo niyo pinapanood ng vlog na ito. Welcome back to the House of Jack. Cheers. Tapos, mag-dinner na tayo. Parang guys, for this vlog, it's already magpo 4 p.m. na. 3:51 na dito sa Korea and late uli kami lumabas because nag-work pa kami and sobrang lamig kaninang umaga kaya nag-work muna kami. Okay, for today, ang itinerary natin, konti lang pumuntahan natin. We're going to visit Myeongdong Cathedral. So habang maliwanag, papuntahan natin yan. Puntahan din natin yung Cheonggyecheon stream. So, yung stream, yun dapat kagabi natin pupuntahan yun, kaso lang masyado nang madilim sa malamig. Tapos, after that, we're going to Nandaemun Market. And after that, we're going to Lot Supermarket o yung karang grocery dito sa may Seoul Station. So, tara, samahan nyo kami. So, puntahan natin itong mga lugar na to. But bago yan, kung napapansin nyo, yung mic ko, nawala yung parang parang balahibo niya. So, naiwan ko yata dun sa nahulog doon sa restaurant, yung kinainan natin, yung unang restaurant, kumain tayo ng lunch. So, babalikan lang natin siya. Check natin kung nandun yung parang balahibo dito sa mic. Importante kasi yun, kasi pag mahangin, so yun yung nag-filter ng hangin. So, tara, let's go. Hindi ko pa nakuha guys yung sa mic natin, pero balik tayo kasi wala din yung mga tita, yung mga auntie na nagtitinda that time nung kumain kami doon. Para iba yung mga staff. Natutulog pa sila. Buti nga, in-entertain ako. Hinanap nila dun sa store pero hindi nila makita. So sabi ko, balik na lang ako. Kasi baka yung ibang mga auntie na nagbabantay that time na kumain kami, baka yun sila yung nakapagtabi nung mic. So may extra akong ganun pero hindi ko dala. Nasa Philippines. Kaya mahalaga may ganun tayo para pag humahangin, hindi siya makaka-apekto sa quality ng audio natin. So tara, lakad lang tayo. It's gonna be 20 minutes walk going to Myeongdong Cathedral. And habang mataas pa yung araw, puntahan na natin siya. Let's go! Ayan guys, bumalik na tayo dito sa Myeongdong shopping streets. Ito pala ang puntang Myeongdong Cathedral. Yun na naman yung bibig ko lang. Nagdanamda naman yung bibig ko. Baba ako. Oh, sige. Ito, Korea Mart. Tax-free point. So, pwede tayong bumili dito ng mga pasalubong. So, gusto mo nang tignan? Sige, tignan. Picturean mo. Ayan. So, ito yung Myeongdong Streets. May Starbucks din dyan. Ito, Red Eye. Ito, pwede ka rin dito. Ito yung HBUF pala sa likod namin kanina. Ayan. So, ngayon, naglalakad tayo dito sa Myeongdong area. Ay, yun na yung church. So, buksan ko lang tong camera para lang makita nyo kung ano itsura ng Myeongdong sa hapon or nang may liwanag pa. Kasi naman nung punta tayo nakaraan, parang madilim na. So, eto ang Myeongdong na for sure nakita nyo na sa mga ibang vlogs. So, ito, Pretty Skin. Maraming mga ganyan dito, mga skincare product. This one, Solaria Hotel. Pero may ganyan din sa Japan. May nakita ako Solaria Hotel sa Japan. Sila. Ayan, mga mask. Discounted, 6,800. Ito, yung ito, aloe vera, oh. Pero ibang brand, no? Hindi siya Nature Republic. Tumitingin ako ng kung sugo pa rin ito. Lang? Yung ganito? Yung mga parang labubu style, ganyan. Yung pag nagustuhan ko, bibili ko. Ito kainan. Ito Olens. Paggawaan ng salamin, I guess. Yan, marami na rin kainan dito eh. Di ba meron kami na research dito na, Chicken Street? Chicken and Beer Street dito sa Myeongdong area. So, di pa natin alam kung saan. Ito guys, may playground din dito, di ba? Namili tayo dyan ng bonnet. Ang ganda ng mga damit dyan. Tapos, hindi siya ganun kamahalan.
Diyan sa M Playground. Ito pa, mga tindahan ng pasalubong. Be fresh. 60,000. Ay, 1,800. Ay, kasi maliit. Ay, oo nga, masurat yun. Hindi, pareho lang. Yan ba yun? Ito din yun, oo. Picture ka? Oo, 1,000 yung dito. 1,000. Masurat dito. Alam mo na. Ito, sikat din to. Milk Classic. Parang nakita na natin to nung gabi, no? Oo. Sony Moly. We have that in the Philippines, no? So, maganda nga ito oras pala kasi hindi pa ganun karami tao. Pero, bukas na yung mga shops. Ang wala lang, yung ibang mga street food. Pero yung mga shops bukas na. Ito lang, oh. Wala nga pa nanalo. Wala pa nanalo. Sige. Ito, oh. Labo. Ano yan? May nanalo na? Kasi 5,000? Sino ba yan? Wala akong preferred na character. Mahal nga ng 5,000. Oh, 200? Isa? ito yun na. 200? Tsaka, Pag sa Pilipinas, di mo yung bibili ng 200. Di ba? Talaga ba? Labo, samgyupsal. Pag pork, 25,000. Pagka beef, 35,000. Parang pareho din ang presyo sa atin naman. 25,800. Ay, hindi, mas mahal. Kasi sa atin may mga tiga ano lang tiga 600. Ay, wala mo. Hand cream. So, okay. Saan na tayo diretso? I think ito na yung paliko. Ito na yung paliko pa cathedral. Sa may Oliviang pala area yung cathedral. Naalala ko to. Dumaan na tayo dito. Naalala ko yan, oh. Pa-picture ka? Ganon? O papadrawing lang? Big Bang. Di ba banda yan? Big Bang. Parang alam yan eh. Parang Korean, K-pop din yan. Ayan, ito na yung maraming tao. Ito na yung Oliviang Street. Dito na yung area ng ng Myeongdong, yung theater. Dito na yan eh. Kaya maraming tao sa street na to. Ba tayo, sa cathedral muna tayo pupunta. Ayan, mabango. Ayan oh. Sarap, no? Gusto mo mag Korean chicken ngayon o Pwede. muna tayo Nanday muna? I think dito. Alright, this is the Myeongdong Cathedral. So Myeongdong Cathedral is the home of the Catholics in Korea. So it was built in 1892 and was designed by a French priest. So until now, yan yung symbol ng Catholic faith or Christianity here in Korea. Sorry, Catholic pala. Kasi there are different kinds of or sects in Christianity. So I'm not sure kung pwede pumasok. But I guess close. Pero ayan siya. Di ko alam kung gaano kalaki yung mismong church. Who would have thought that Korea would have a strong Catholic influence here in Seoul? I would say strong kasi this area is a prime location. This church is located in the middle of Myeongdong area, so which is the tourist center or one of the busiest area here in Seoul, South Korea. Ang laki ng church sa loob, pinasok namin, buti bukas pala. And good thing about it, there's a lot of people praying inside, not just taking pictures. There are Filipinos as well na nakasabay namin papasok. And nakakatawa that they long for their faith and to pray kahit nandito sa Korea. So tayo, though we're not Catholic, but we share the same principles with Catholic since we're Christians. So nakakatuwa lang that Jesus Christ has a presence here in Seoul, South Korea. So let's continue exploring this area, this beautiful location of the Catholic Church. So ikot-ikot pa tayo. Hello! Nasa na tayo guys? Chongyechon stream. So
Actually, kanina pa tayo nandito. Hindi lang ako nag-vlog kasi gusto ko lang namnamin yung lugar. Pero anyway, papakita ko pa rin naman sa inyo. So, itong Chongyechon's stream na to, napakahaba nito. Parang 11 kilometers to. Mula dun sa Chongyechon Plaza up to Han River. So, this is an example of urban park na dati kasi daw itong kahabaan nito meron tong parang mahabang flyover, tapos di nila nagustuhan, giniba nila, tapos naging parang public park siya, walkway for the people, jogging, ganyan. Pag hindi winter, maraming tao dito, maraming nakaupo sa mga streams na yan. And then maganda rin dito, ang dami nyo makikita, may mga mural, may mga waterfalls, tapos may mga ibon ako nakita. Tapos, marami kayo makikita dito. And then, I think during summer, maraming mga nakatambay dito pagkagabi. So, may mga nabasa akong vlog, napanood na vlog na ganun yung ginagawa nila. Ngayon lang kasi napakalamig, kaya hindi ka talaga mag-i-stay dito. Kami, syempre, dahil tourist tayo. Nilakaran natin. So, simula din kanina sa may Myeongdong. Diretso natin to para mga 13 minutes walk. So, ito guys, tignan nyo, parang merong historical bridge dito. Itong Gwanggtongyeo Bridge. So, sabi sa research ko, meron daw total of 11 or 22 na historical bridge na meron dito. So dahil nga sobrang haba niya, 11 kilometers siya, ang daming magagandang spot na pwede nyo puntahan para makapag-stay kayo. Kasi nga 11 kilometers siya, alam naman, lakarin nyo siya at once, diba? So doon tayo sa may Myeongdong galing, tapos lalakad tayo hanggang dulo. So total of 13 minutes na walk lang. Ang saya siguro pag may ganito sa Pilipinas, no, isipin niyo yung Pasig River. Sa gilid niya, lakaran ng mga tao, jogging area, tapos alam mo yung sa mga gilid yung mga building, ganyan. Tapos pag nandito kayo sa baba, hindi niyo mapifeel yung dami ng sasakyan dumadaan sa taas. Kasi dito napakasirin nung sa walang amoy talaga. Yung una, yung nabasa ko na napanood sa mga vlog, sabi ko, may amoy kaya yung river nila? Walang amoy. Hindi siya river, stream pala siya. Sa atin, sapa. Sapa siya. Walang amoy. Akala ko nga may amoy nung una, nung pala wala. Kasi ang linis ng tubig. Although wala ko nakikita mga isda. I think may isda, no? Kasi yung mga ibon na nandyan. Kasi yung mga ibon kumakain ng mga maliit na isda, di ba? So I think meron, hindi lang natin nakita kanina. Pero meron siguro siyang mga maliit na isda. Ayan, umasok kami sa isang bridge. So, hindi ko nabasa anong bridge to. Pero ang ganda rin ng ilalim niya, oh. Tingnan nyo. Nice, oh. Ito ang Mojongyo Bridge. So guys, I think that's the end of Chonggyeochon stream. Wala na kasing stream na nakikita dito. And nasa Chonggyeochon Plaza na tayo. And tingnan nyo to, ang cute to. Ayan. So ito yung dulo. Makikita dito merong Blue Bottle Coffee. Yan yung building na yan. And then yan, itong Christmas tree na yan, yan yung dulo ng Chonggyeochon stream. And I think dyan na banda yung City Hall eh. Hindi ko alam kung pwede natin puntahan. Kasi alam ko, sa City Hall, ngayon, merong mga yung ice skating, ice ring. Puntahan natin later. Tapos, eto na yung stream. Ayan. Hindi ko alam saan galing yung tubig. Parang dito lang siya galing, oh. Siguro sa ilalim, no? Tapos may waterfalls dyan. Tapos yan, dire-diretso na siya. Doon, 11 kilometers yung haba yan. Ang ganda, di ba? Ang ganda dito sa Chonggyeochon stream. Sobrang nakaka-relax. And yun nga, libre siya. Yun ang pinakaganda sa lahat. At ang dami mo nang makikita. May mga murals, may mga historical sites, may mga bridge, at kung ano-ano pa. So, nakita tayo ngayon sa tapat ng Seoul Metropolitan Library. So, ito pala yung dating City Hall ng Seoul during the Japanese period. Tapos, nung nagawa na yung bagong City Hall, hindi ko lang kung saan yun, naging library na siya. So, pumasok kami sa loob kanina para lang mag-toilet. Kasi libre naman. So, ito daw sa harapan ko guys ay ang Seoul Maiso Winter Fiesta. So, pwedeng mag-ice skating dito. Ayan oh, parang ang saya oh. Parang gusto ko mag-ice skating oh. Nasa tapat lang siya ng library. Ayan oh. Parang feeling ko kaya ko kasi dati nung bata ako, marunong kang mag-roller.
ng Nanday Moon Market. So, from City Hall or doon dito sa may ice skating, 15 minutes walk lang siya. Parang nonsense pag sumakay pa tayong bus kasi yung bus, naganda na naman yung baba ko guys. Parang lalakad ka tapos yung bus ka lang 1 stop lang. Eh pag lalakad mo, 15 minutes walk lang. So let's just walk para pumaya tayo dito sa Korea. Kasi nandiyan may mga snow, no? Forecast, wala namang forecast ng snow. Pero may nakikita ko yung mga yellow. Siguro sobrang lamig. Siguro sa madaling araw nag-i-snow. Grabe, naganda daw naman yung ano ko. Yung baba ko, guys. So, lakad lang tayo. Going to Nanday Moon Market. Doon tayo mag-dinner or snacks siguro. Kasi parang gusto ko lang mag-Korean barbecue. No? So, snacks lang tayo. Snacks sa alas 6. Tapos, merienda sa alas 6. Tapos mga gabi na yung natin, yung ating dinner. Sige. Tignan nyo, may nakita ko dito parang gate. Siguro palace yan. Ayan. Hindi ko alam kung ano yan eh. Wala yan sa itinerary natin eh. Pero sa tabi lang siya ng City Hall. So, lakad lang tayo guys. Punta doon sa Nanday Moon Market. And then, dire-diretso lang to. Mag-rely lang kayo lagi sa Naver Maps. Tara, love. Ayan, so dire-diretso lang tayo, lakad lang tayo. So, laging ganun lang guys, Naver Maps lang yung ginagamit namin para mag-explore dito sa Seoul, South Korea. And I must say na talaga siya, reliable talaga siya. And accurate talaga yung mga signage, yung mga time niya, yung time ng walk, kung may stairs, kung uphill siya or downhill, makikita nyo doon, very reliable siya. So, download that pag pumunta kayo ng Seoul, South Korea, guys. So, lakad lang tayo and then balikan ko kayo pagka malapit na tayo doon or kung nandun na tayo. Right, nandito na tayo sa Nanday Moon gate. So, hindi na tayo dapat pumunta ng Nanday Moon. Kaso lang, na-realize namin, wala na pala kaming cash. So, naglakad kami diretso para maghanap ng ATM. And ang hirap maghanap ng ATM dito sa South Korea. Na ang konti ng mga ATM nila dito. Hanggang sa narating namin itong Nanday Moon. So, papuntahan na lang namin. Ayan, oh. Yeah. So, by the way, guys, nag-withdraw pala kami ngayon ng 500,000. So, dito kami nag-withdraw. Diyan kayo mag-withdraw sa KB Bank or Catherine Bernardo Bank. Kasi, mura, 3.5 lang, no? 3.5 lang yung yung kanilang fee. Tapos, ang maximum pwedeng withdrawin ay 1 million won. Kaya diyan kayo mag-withdraw kay KB Bank. Yung kahapon kasi yung sa airport parang 300,000 lang eh. Ang maximum. Kaya dito tayo mag-withdraw lagi, KB Bank. So, ayan yung Nanday Moon gate. So, puntahan natin siya. Tapos, mag-dinner na tayo. Parang, hindi ko lang kung kung mag-i-explore pa namin yung Nanday Moon. Dahil sabi sa mga review, close siya ng after 5. Daw morning na pumupunta. Pero since nandito na tayo sa area, let's just go there para ma-explore na rin natin itong gate na to. Kahit dilim na. So, tawid tayo. So, ito guys, yung Nanday Moon Gate. So, it also means the Southern Gate. Ito yung gate sa entering the Southern Seoul o the Southern Capital City. So, kung nakita nyo kagabi, yung mga walls na pinuntahan natin. So, kadugtong yan nito. Hindi lang tayo makapasok ngayon dahil close na siya. Hanggang alas 6 lang siya. Pero sana mapupuntahan natin yan siguro bukas pag umulit tayo dito. Alright, so ayun lang ang So, kita nyo naman, bago na yan. Kasi na-destroy na yan during the Korean War daw. And yung pavilion sa taas, nasunog daw yan noong mga 2000. So, na-renovate na yan. Pero still, ganyan yung original structure na, ganyan yung itsura. Astig, di ba? Yung mga gate pa sila sa Seoul. Nice. Hello guys. Nasaan tayo ngayon? Olive Barbecue Chicken Cafe. So, dahil hindi na nga tayo mag-Nanday Moon dahil close na yung mga shops doon ng ganitong oras. So, magba-barbecue chicken muna tayo. Korean chicken. Thank you. So, syempre, with draft beer. So, this is 5,000 won. Pa natin. Kasi in-order namin yung spicy saka yung original na Korean chicken. Half-half. Magkano half-half? 25,000 won. So, pwede na siya. So, kasi nakita namin sa katabi namin. Parang ang dami niya. So, parang enough na sa aming dalawa. Olive Barbecue Chicken Cafe.
So nakita lang namin to dito while walking. So habang naghahanap kami ng ATM, nakita namin to. Sabi kain na tayo dito. Tapos mamaya after this, so na tayo ng supermarket, Lot Supermarket. So antayin lang natin yung ating fried chicken. So may binibigyan na ganito guys. So ito yung appetizer nila. Parang prito string sa atin. Alam mo yung prito string? Parang ganun siya. Light lang yun. Oo, na light lang. Tapos may parang radish sila. Siguro side dish. And meron parang sa Japan na yung pamunas ng kamay. Okay guys, so ito na ang chicken namin. So tama nga, napakadami. Parang isang buong chicken siya, no? Isang buong chicken na pinaghati-hati. Ayan, that's guys, ito ang sarap nito, oh. Yung radish. And then, I have a beer, of course. Alright, ladies and gentlemen, ito na ang moment of truth. So, kakain na tayo ng chicken. So, tikman na natin. So, maglagay muna tayo ng gloves. So, walang kanin-kanin to guys. Talagang puro manok lang. Sarap. Sige. Ano kinuha mo? Three. Okay. Parang isang nga siya guys. Parang isang buong chicken siya. Kukunin ko yung thigh part. So, bagong luto siya. So, perfect siya. Cheers. I must say, hindi siya yung normal na fried chicken na katulad sa atin. May distinct siyang lasa, which makes it tastier, crunchy. Oh, busok pa. No. Very good. Masarap guys. This is how much then? Well, 25,000. Around 1,000 pesos. Pwede na. I mean, for the taste, Around 1,000. Tikman ko naman yung yung spicy. Sa ito muna. Wow. That's so spicy. Tapos, hindi spicy. Matamis siya. Ang sarap. Bitter. Yun yung mga Korean guys. Mahilig sila sa chicken sa beer. Actually dito, konti lang yung locals. Ay yung mga tourists. Parang karamihan locals ang kumakain. Guys, so siya kami kumain dyan sa Olive Barbecue Chicken. Ang sarap dyan. So, yung kinain namin na mix, 1,000 pesos yun. 25,000 won. Pero sulit siya. And I think good. Kaya siya ng mga 3 tao to 4 na tao. Kung di kayo masyadong malakas kumain. So, pumunta na tayo sa Lot Mart sa may Seoul Station. Baka hindi na ako makapag-vlog gamit itong camera kasi pa-lowbat na saka full memory na. Gamitin ko na lang yung phone. So punta lang tayo doon, tingin-tingin tayo na pwedeng mabili. Siguro mag-grocery na rin tayo ng mga pwede nating ma-stock doon sa ref natin sa hotel. At may mga food tayo pag umaga. Right, so ito na, pasakay na tayo ng tren. Pakita ko sa inyo. Nandito tayo sa may City Hall Station. Ayan. Isa sa Seoul Station na tayo. Naka-phone lang tayo ngayon dahil lalobat na yung camera natin. And muna lang tayo dun sa iconic spot and iconic front ng Seoul Station. Mag-video lang tayo, mag-picture dun bago tayo pumunta sa Lot Mart. Oo, bakit tayo mag-splurge? So itong Seoul Station, parang may resemblance siya ng Tokyo Station. Pag nakita nyo siya mamaya in a bit. So, kaya gusto ko siya puntahan. Kaso ito ba yung harap niya? Parang ito naman Ito ba yun? O doon pa? Ito siya, pakita ko There, ayan Di ba parang Tokyo Station? Kaso siko lang saan yung harap. Hanapin natin yung kayo nakaharap.